Radyo natin San Jose, Occidental Mindoro. Your friend, your radio. Narito ang programang magdadala ng pagmamahal, inspirasyon, at makabuluhang kwentuhan para sa bawat pamilya. That is love. That is love. Isang programang sumasalamin sa tunay na diwa ng pag-ibig. Sa tahanan, sa relasyon, at sa komunidad. That is love. That is love. Programang hatid ni Vice Governor Diana Apigotayag. Dahil ang tunay na serbisyong publiko ay nagsisimula sa malasakit at pagmamahal. Mapakikinggan tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Samahan niyo kami sa isang oras na makabuluhang talakayan. Totoong kwento ng buhay, payo para sa pamilya, at mga aral na magpapatibay sa ating mga relasyon. That is love. That is love. Good morning! Good morning po. Magandang morning sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa ating pong programang That is Love. Hatid po sa atin ang ating Vice Governor Diana Apigotayag at ng kanyang pong tanggapan kasama ang kanyang mga staff. Good morning po sa ating Vice Governor Diana Apigotayag. Of course, ang ating pong programang ito ay inihatid sa atin ni Vice Gov para hindi lang maghatid ng mga programa or serbisyong inilalapit ng kanyang tanggapan, kundi para ipaalala sa ating mga kababayan na sa likod po ng ating mga problemang kinahaharap ngayon sa buhay man yan ng pag-ibig, ng pamilya, ng pag-aaral, or kahit saan man pong problema ninyo, may isang programa na pwedeng nyo pong dulugan ng inyong mga problema at may handang makinig po sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong totoong kwento ng buhay sa ating pong programa at babasahin natin yan. Bibigyan natin yan ng advice lang pala. Wala palang ano yun. Walang plural. Uncountable. Good morning sa inyo. No? So ayun, sasamahan natin kayo. Basta tatandaan nyo na ang programa po ng ating Vice Governor Diana Apigotayag na That is Love ay intended para pakinggan ang inyo pong mga magagandang kwento or kahit hindi magaganda. Kung problema yan, nandito po ang atin pong programang That is Love para po sa inyo. By the way, tayo po ay naka-live ngayon sa ating pong Facebook, sa 101.7 radyo natin sa Jose. Naka-live po tayo, friend. Pwede po kayong mag-message doon. Ay, hindi pala message. Mag-ano na lang kayo. Comment na lang po kayo ng inyo pong mga gustong i-comment doon para makasama po natin kayo this morning. Pwede kayong mag-comment dyan. Kagaya ni Samson Delgado, ang aga. Hello to you, Samson. Thank you. Salamat sa panonood sa atin. Sobrang ganda at sobrang malungkot din. But at the same time, marami tayong matututunan sa kwento ng ating pong letter sender ngayong pong week na to. Supposed to be nung last week ito. Kaya lang, syempre, alam niyo naman ang ating power interruption. Gumaganap-ganap din yan siya, diba? So anyways, mamaya mapapakinggan po natin yung napaka malalim, medyo masakit to kasi nung sinend talaga to sa akin, sabi ko sa kanya, sige itatago natin siya sa ibang pangapangalan. Pero grabe yung talaga, hindi ko akalain. I personally know this person, kaya sobrang sakit din para sa akin nung binabasa ko yung kanyang story. Mga friends, huwag kayong mag-alala, we're not here to judge you kung ano man po yung mga kwento ninyo sa buhay. Whether yan po ay sobrang malungkot, sobrang masaya, kung ano man po yan. I'm sure lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, meron tayong mga aral na nakukuha dyan. So napaka-brave niya ngayon pa lang po. Kaya pakinggan nyo yung ating story yung highlight ng story po natin ngayong araw po na to. Pero bago po natin puntahan yun, of course, we'd like to share muna sa ilang updates natin mula sa mga works and activities ng ating Vice Gov na walang kapagod-pagod sa kanyang pagrarampa sa buhay. Grabe rin si Vice Gov, Talaga naman, hindi napapagod. Pero isa lang din ang napapansin ko kay Vice, Ano kaya ang skincare ni Vice? Kaganda-ganda pa rin ni Vice. Hi, Vice, good morning! Good morning to you. Siyempre, kina Kuya Dayo, diba? Binawati natin si Kuya Dayo. Si Ma'am Maureen, diba? Ma'am Mau, hi! Kay Ma'am May Lovely. Good morning po, May Love. Sino pa ba? Lahat ng mga kay Kuya Oliver. Yan.
kay Eman, no? Shout out po sa inyong lahat. Syempre po, last week, no, ito yung mga updates natin sa isinagawang ika 52nd regular session ng Sangguniang Palalawigan. Maraming mga mahalagang mga programa at mga panukala po yung naaprubahan at inendorso, no? Siyempre, itong mga to ay inaasahan natin na makakatulong to sa patuloy po na pag-unlad ng ating lalawigan. Kasama niya, siyempre, ang ating pong mga bukal, no? Mula sa buong distrito po natin, 1st and 2nd district. Kabilang dito po yung mga proyektong, of course, from pang-infrastructure, no? Infrastructure programs, mga paghahanda para sa mga sakuna, no? Pagpapalakas ng agriculture sector, pagpapabuti po ng serbisyong pangkalusugan, suporta sa education, mga hakbang daw para sa mas maayos na community natin. Meron din mga programs na magbibigay daw po ng dagdag na tulong para sa mga students natin. Abangan niyo yan. Mga magsasaka at iba pang sektor ng ating lalawigan. Siyempre, patuloy pa rin po pinapalakas ng ating Vice Gov ang kanyang kakayahan sa pamumuno matapos po no na makibahagi sa ginanap na Strategic Planning 2026 ng 4L Philippines. Kasama niya dito yung iba't ibang mga kababaihan all over the Philippines, no, para magbahagi ng iba't ibang mga ideas nila, no, mga karanasan at syempre mga strategy nila para sa mas mahusay at epektibong paglilingkod sa ating mga mamamayan. Aside from that, nakiisa rin ang ating Vice Gov sa pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Sa kanyang message, sinabi po ni Vice Gov na of course, yung kanyang taus-pusong pagbati and at the same time, pasasalamat sa patuloy na pagkakaisa, panalangin at pakikiisa ng samahan sa mga programang nagdadala ng pag-asa at kalinga sa mga kababayan natin. At syempre, hindi lang yon, no, dahil meron ding makabuluhang isapin, no, itong sinabi ni Vice na nananawagan po siya na maniigang kapayapaan sa ating lalawigan. Kinondena niya po ang armadong inkwentrong naganap sa bayan ng Magsaysay nitong kamakailan lamang po yun, no, nagdulot ng paglikas ng ilang mga pamilya, no, sa nasabing barangay po na apektado po nito. Nung bumisita po siya doon sa residente, no, or sa mga residente, personal niya pong nasaksihan ang kanilang kalagayan at binigyan diin na walang inosenteng mamamayan ang dapat madamay sa anumang uri ng karahasan. Nagpasalamat din po siya sa lahat ng mga kawani ng ating government, no, local officials at mga volunteers na patuloy na umaalalay sa mga pamilyang naapektuhan. Sabi po ni Vice, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa lakas ng armas kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan, pagkakaisa at malasakit sa kapwa. So ilan lang po yan sa mga ginawa ni Vice this past few weeks, no? Pero syempre alam naman natin kung gaano yan siya kapagod na. Pero hindi napapagod sa kanyang serbisyo publiko. Okay. Kung gusto niyo po na maging updated sa mga programs, mga activities, projects ni Vice, ay syempre pwede niyo bisitahin yung kanyang Facebook page, no? Updated naman po yon. Yung Diana Apigo Tayag main page sa Facebook, sa ano pa ba? Meron pa palang plus doon kasi may nakita ko nitong mga nakaraan. Mag-join sana ako kaya lang sige, wag na nating agawan ng pagkakataon yung mga friends natin. Kasi meron mga doon, mga pag-games, no. Kung gusto niyo manalo ng 500 pesos, no. GCash siguro to or cash. Pwede, no. Abangan niyo lang po doon yung mga mga witty questions or kung ano man yung mga i-share niyo doon, 'di ba? Gusto ko i-share din yung alaga ko dati. Kaya lang, alam mo naman, ang ating mga alaga ay kakaibang pumwesto. But anyways, kung meron po kayong mga concerns, no, at kahilingan, pwede niyong idulog yan sa opisina po ng ating Vice Gov na matatagpuan po sa may Magbay, sa office, dyan sa may PGO. Pwede kayong pumunta po dyan. Alright? Ready na ba kayo, mga friends? Para naman sa ating pong kwento ngayong araw na to. Oy, ulitin ko ha, medyo malalim-lalim tong story ng ating kwento. Yung story ng ating kwento. Yung story natin ngayon. So, i-ready nyo na ang inyong mga panyo at ang inyong mga tuwalya. Baka magtuwalya pa kayo dyan, mga te. Ready na tayo. Ito na po ang ating story ngayong araw po na ito. Ay, wait lang pala. Wala pa pala. Teka lang. Eto na. Hahanapin ko lang. Uy malalim to, promise. Teka lang, bigyan ko kayo ng ng konting background kung tungkol saan ang ating kwento ngayong araw na to. Aray.
Ito ay tungkol sa may pang-aabusong naganap. Kaya sana ay huwag kayong mag-comment ng masakit sa puso ha. Yung ano lang, sakto lang. Kung may magko-comment, sana kumbaga isipin natin kung ano yung mararamdaman no, ng ating letter sender ngayong pong araw na ito. Pakinggan po natin ang kwento ng basag na tiwala. Hello po DJ Candy at sa programa nyo ni Vice. Pwede mo po akong itago sa pangalang Mika. Matagal ko na pong gustong sumulat. Pero tuwing hahawak ako ng papel o magbubukas ako ng note sa cellphone ko, parang nanginginig ang kamay ko. Hindi po dahil wala akong kwento, kundi dahil hindi ko alam kung paano sisimulan ang kwento ng isang taong ilang beses nang nasaktan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Nung grade 12 ako, masasabi kong masaya ang buhay ko. May maliit kaming barkada. Nandun si Bea, si Carl, at si Jason. Si Jason ang tipong kaibigan na palaging kasama sa tawanan. Kapag may group activity, siya ang unang magyayaya ng pagkain. Pagkatapos, kapag may problema ang isa sa amin, siya ang unang magsasabing kaya natin yan. Kaya hindi ko kailanman inisip na darating ang araw, siya rin ang magiging dahilan kung bakit matatakot akong magtiwala. Hindi ko na idedetalye ang nangyari. Sapat na sigurong sabihin ko, nung araw na yon, muntik nang mabago ang buong buhay ko. Nakaligtas ako. Pero hindi pala sapat ang makaligtas ang katawan. Dahil may mga sugat na hindi nakikita. Mga sugat na gabi-gabi mong inuuwi. Mga sugat na kahit ilang beses kang maligo, pakiramdam mo, hindi nawawala. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko, bakit niya nagawa yun? Hindi ba kaibigan ang tingin niya sa akin? May mali ba sa akin? At habang sinusubukan kong kalimutan ang nangyari, may isang katotohanan akong matagal ko nang itinatago sa lahat. Hindi pala si Jason ang unang taong sumira sa pakiramdam kong ligtas ako. Mas masakit pala kapag ang taong kinatatakutan mo ay hindi estranghero. Mas masakit pala kapag kadugo mo. May kapatid akong tatawagin na lang natin sa pangalang Marco. Lumaki kaming magkasama. Iisang hapagkainan, iisang bubong, iisang tahanan. Pero habang lumalaki ako, unti-unti kong nararamdaman na may mga kilos siyang hindi na dapat ginagawa ng isang kapatid. Nung una, pilit kong kinukumbinsi yung sarili ko, baka mali lang talaga ang iniisip ko. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Paano ako magsusumbong? Kasi kung ang taong kinatatakutan ko
ay kasama kong kumakain araw-araw. Paano hihingi ng tulong kung sa mismong bahay niyo, pakiramdam mo wala kang ligtas na sulok? Kaya nanahimik ako, hindi dahil mahina ako, kundi dahil natatakot ako. Hanggang ngayon kasama ko pa rin siya sa iisang bahay. May mga araw na simpleng marinig ko lang ang boses niya, bumabalik ang kaba sa dibdib ko. Pagdating ko ng college, sabi ko sa sarili ko, siguro ito na yung bagong simula. Ate Candy, doon ko nakilala si Ethan. Hindi siya perpekto, pero marunong siyang makinig. Kapag napapagod ako sa klase, hinihintay niya akong matapos. Kapag umiiyak ako nang hindi ko masabi yung dahilan, sasabihin lang niya na nandito lang ako. Unti-unti, naniwala ako. Unti-unti kong binaba ang pader na ilang taon kong itinayo. Hanggang isang gabi, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Si Jason, si Marco, at lahat ng takot na hindi ko kailanman nasabi sa sarili kong pamilya. Akala ko kapag may taong nakakaalam ng buong kwento ko, gagaan na ang pakiramdam ko. Akala ko siya na ang magiging ligtas kong tahanan. Pero nagkamali ako. Hindi ko na rin sasabihin ang buong nangyari. Dahil sapat nang sabihin kong ang taong nangakong poprotekta sa akin, siya rin ang sumira sa natitira kong tiwala. Pakiramdam ko gumuho ang mundo ko sa pangatlong pagkakataon. At doon ko na itanong ang pinakamabigat na tanong sa buong buhay ko. Hanggang kailan ako masasaktan ng mga taong minahal at pinagkatiwalaan ko? May mga gabi noon na gusto ko na lang talagang sumuko. Pakiramdam ko baka hanggang doon na lang ang kwento ko. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong naunawaan ang isang bagay. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Hindi ko kasalanan na magtiwala ako. Hindi ko kasalanan ang kasalanan ng ibang tao. At hindi nila kailanman kayang nakawin ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos. Ate Candy, hanggang ngayon hindi pa rin ako ganap na magaling. May mga gabing umiiyak pa rin ako. May mga araw na bumabalik pa rin ang alaala. Pero ngayon, hindi na ako tumatakbo palayo sa sarili ko. Unti-unti ko na siyang binabalikan. Unti-unti ko na siyang minamahal. At balang araw, naniniwala akong makakaya ko ring mabuhay nang hindi ako hinahabol ng nakaraan. Maraming salamat, Ate Candy. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handang magsabi ng tunay kong pangalan. Pero sana, sa pagbabasa mo nito,
meron pang isang taong pipiliing magsalita. Ako po si Mika, mula sa bayan ng Magsaysay. Grabe yun, Mika. Ang bigat. Hindi lang siya mabigat sa pakiramdam, pero at the end of your story, mas naramdaman ko yung tatag mo. Diba? And I can't imagine yung sakit na pinagdaanan mo kasi walang makakapag-ano nun eh. Diba? Walang makakaramdam nung sakit na yun kundi ikaw lang. Hindi ko ma-imagine, pero yung tapang mo, nai-imagine ko kung gaano kakatapang, girl. Una sa lahat, of course, inom muna ako ng tubig, ha? Ayan. Kapag mga ganito, kailangan inuman natin to ng tubig eh. Kahit mabigat yung story, pero grabe, una sa lahat gusto ko magpasalamat sa'yo, no, Mika. Thank you. Hindi dahil pinadala mo yung yung story mo, kundi thank you kasi sa kabila nung pinagdaanan mo, no? At hanggang ngayon pinagdadaanan mo, pinili mo pa rin talaga na mabuhay, magpatuloy na lumaban. Alam ko, syempre hindi madaling ikwento yung ganitong klase ng karanasan. Kaya nga sabi ko rin sa kanya, sige wag mo nang idetalye yon, or hindi ko na binalikan masyado yung detalye nung nangyari sa kanya. Kasi syempre, babalikan niya yung sakit, 'di ba? Kaya sabi ko, sige kung ano na lang yung kaya mo, yun lang yung ikwento mo. At alam naman na natin kung anong klaseng abuse yung pinagdaanan mo, 'di ba? Hindi na natin kailangan pang balikan lahat ng yon. Pero gusto ko rin sabihin sa'yo, no, na gusto ko ipaalala sa'yo, yung nangyari sa'yo, yes, hindi mo yan kasalanan. Totoo. Hindi mo naman pinili yung nangyari sa'yo. At lalong-lalo na, hindi sukatan, no, yung nangyari sa'yo sa halaga ng pagkatao mo. Walang sino man po ang may karapatan na sirain ang dignidad ng ibang tao. Totoo po ito. At syempre, gusto rin natin sabihin sa'yo na kung ligtas ka or kung feeling mo posible, no, syempre, sana wag mong dalhin to nang mag-isa ka lang. Kasi sa ngayon, sabi niya, dito niya pa lang daw na ikwento, magaan na daw yung pakiramdam niya. Kasi kung pwede mong ikwento to dun sa ibang tao, no? Kasi hindi ka naman nag-iisa eh. Maraming pwedeng makinig talaga sa'yo. May mga handang makinig at may mga handang tumulong. May mga taong mapagkakatiwalaan, no? Sana wag kang mawalan ng pag-asa na humingi ng tulong at magtiwala ulit sa ibang tao. May mga profesional, no? Sanay sila na umalalay sa mga kagaya mo na may mga pinagdadaanan sa kanilang buhay. So ayun, sana masilip mo, no? Baka pwede mong ibahagi ito sa mga professional, no? Tandaan mo na hindi rin kahinaan ang paghingi ng tulong, ha? Pwede yan. Sa lahat naman po ng mga nakikinig din sa atin na merong kapareho ng situation kagaya po ni Mika, syempre gusto natin ipaalam sa inyo na hindi po kayo nag-iisa. Kaya nga po meron tayong mga ganitong programa, no? Sa tulong ni Vice Gov, sabi niya, maganda na meron ding ibang programa na dudulog yung ating mga listeners dun sa mga malalalim na kwento ng buhay nila na hindi nila masabi, no? Pwede yon. Kasi aside from this, no, behind the scene, pwede po natin kayong tulungan at i-refer dun sa mga ahensya ng gobyerno,
or kung sino man yung mga private institution na pwede pong makatulong sa inyo para sa mabilis na pagbangon po ninyo. Yun yung gusto natin doon, diba? Mairi-refer din po natin kayo at matutulungan tayo ng tanggapan ni Vice Gov. Yun po yung gusto din nating ipaalam sa lahat. Okay? So, ayun. Sana ang totoo naman, ang nakaraan, mag-iiwan talaga to ng peklat sa buhay natin, no? Pero sana yung peklat na yan, maging reminder siya kung gaano kakatatag, kung gaano kakatapang sa buhay. Okay? Patuloy tayong lumaban, patuloy kayong lumaban. Dahil syempre, karapat dapat kayong mahalin, karapat dapat igalang, at karapat dapat na mamuhay ng ligtas. Lahat ng kababaihan. Lahat. Sige, kahit hindi kababaihan, lahat-lahat. Okay? So, ayun. Bago po tayo pumunta sa next part ng ating program, gusto ko munang ibigay yung ating pong song para sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa radio. Ito po yung song na pinili natin para sa inyo. Pero sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live, magkukwentuhan muna tayo kasi hindi natin pwedeng i-play yung song na ipi-play natin sa radio. So, pakinggan po natin yung kantang para sa lahat ng mga nakaranas or dumaranas ng pang-aabuso. Para po sa inyo ang kantang ito. So habang nagpi-play po tayo sa radio ng ating hindi kwento, song yon, no? Grabe, no? Ang bigat talaga nung pinagdaanan ni Mika. Pero sobrang tapang niya. I believe hindi pa ganun hindi pa siya gano'n katanda, no? Pero yung mga pinagdaanan niya sa buhay, sobrang ang bilis nun maka-mature or ano ba tawag doon? Kumbaga, kung i-compare mo sa ibang mga na tao na ka-age niya, no, na supposed to be ay ini-enjoy yung kanyang life as teenager, as college student, no. Pero ganun pa man, sobrang tapang niya, kaya nagpapasalamat ako kay Mika kasi talagang naglakas ng loob siya, no, na ipadala sa atin yung story ng kanyang buhay. Kaya dun sa mga friends natin, kung meron kayong mga story, huwag kayong matakot, no. Pwede natin kayong tulungan na buuin din yung kwento po ng buhay ninyo. Kung hindi kayo masyadong sanay sa pagbuo ng kwento, we're here, no, para tulungan kayo na buuin yung kwento. Ito po ay gusto natin, hindi lang para may makinig sa inyong story, no, kundi ganun din, magbigay ng aral at ng pag-asa dun sa ibang mga tao pa na pinagdadaanan din yung kagaya ng pinagdadaanan nyo. And hindi lang po ito about sa kwento ng pagbagsak, pagbangon, no? Pwede nyo rin ikwento yung iba pang mga story ng inyong mga buhay. Kahit masaya yan. Siyempre gusto natin din, no, na maging daan din yung ating pong programa. Ang That is Love. Kasi sabi nga natin, that is love talaga. Yung pagmamahal ng bawat isa. Kaya mga loves, huwag kayong matakot na isend ang inyong mga story. Okay? Pwede nyo kung i-PM yan sa atin sa Candy Ririt. Pwede rin naman na i-PM nyo sa radyo natin Facebook page. At pwede rin po yan na i-send sa atin pong email. Ang ating email ay rnsj101.7@gmail.com. Okay. At syempre, maliban doon, hi muna tayo, no? Bago po tayo pumunta sa next part ng program natin. May mga nakatutok sa atin, no? Kasi nagpi-play pa po tayo ng music sa radio. Bakit hindi natin siya piniplay dito sa Facebook Live? Kasi syempre, bawal siyang i-play sa Facebook Live dahil magagalit si Lolo Mets mo. Sabi ni Lolo Mets ay dapat hindi gina-play ang music. Kaya yun. I think okay na. Sasabihan tayo ni Tobs kapag ready na. Tapos na tayo mag-play sa atin pong radio.
naman kayo guys. Saan kayong lugar ngayon? Pwede nyo namang dyan, i-comment down dyan kung saang lugar po kayo. Dito ba kayo sa Occidental Mindoro or nasa labas kayo? Taga-Oxy ba kayo? Or hindi kayo taga-Oxy? Pwede yan, mag-ano lang kayo dyan ha? Mag-comment lang kayo dyan. Ay, binabati natin, syempre, ang dati nating kasama dito sa That Is Love, no? Si Maria Teresa Frias. Yan. Si Tere. Good morning, Tere. Hi to you, dear. Good morning kay Tere. Si Tere yung isa din sa mga palagi niyo pong nakakasama before, no? Kasi graduate na si Tere. And ngayon nagtatrabaho yata siya sa OMSC, no? Good morning! Miss ko mga bebe natin. Hinihintay ko si Sai na dumating eh. Sai, are you there? Shout out kay Sai, no? Good morning kay Sai. Andito rin si Angelica. Amazing. Ang ating mga kasama dati sa That Is Love around March, hindi pala, sorry. Yes, no. March, April, February pa pala. Kasama na natin sila. So, good morning sa inyo. Sa mga OJTs natin. Kamusta na ang ating mga loves? Malayo na ba kayo? Tops, update mo ako kung tapos ka na dyan. Kasi baka ay pasok na daw. Okay. Balik tayo sa mga nakatutok po sa atin sa Facebook, sa radyo natin 101.7. Welcome back po sa inyo. Sa mga nakatutok sa Facebook Live, kanina pa kami nagkukwentuhan dito. Pero babalikan natin yung istorya ng buhay ni Mika. No? Ay, hindi pala. Tapos na pala tayo, nakamove on na pala tayo kay Mika. Charis lang. No, again, gusto kong pasalamatan si Mika sa pag-share ng kanyang story. Hindi madali yon, pero napakatapang niya po na ibahagi sa atin yon dahil gusto niya na may iba pang mga kagaya niya na magsabi rin, o magkwento rin. Kasi magaan daw pala siya sa pakiramdam kapag ka naikwento niya sa ibang tao na pinagkakatiwalaan niya at makunan daw po ito ng story ay ng aral, no, yung story niya. At the same time, yun nga, no, sana magkaroon din daw ng lakas ng loob yung mga kagaya niya na pinagdadaanan na magsabi rin sila. And tayo may mga kaibigan tayo na personal po na nag-a-assist at tumutulong sa mga tao, no? Hindi lang po yung mga kababaihan. Kasi hindi lang po mga kababaihan ang nakakaranas nito. Kasi totoo po ito dito sa atin sa San Jose. Meron din pong mga kalalakihan na nakakaranas ng ganito pong klase ng pang-aabuso. Mas marami lang yung mga kababaihan. Pero ang gusto nating sabihin po, meron tayong women's desk sa PNP na pwede pong tumulong sa atin. Meron din tayong MSWD. May DSWD rin po tayo. Napakarami na po nilang programa na pwede pong makatulong sa atin, no? At yun nga, sabi natin, kasi kung hindi po ito mag-i-end, no? Or kung hindi po natin ito gagawan ng hakbang para matapos, maaaring meron pang mga susunod na kagaya din ninyo. 'Di ba? Gusto natin na sa tapang may maging result yung tapang na hakbang na ginawa ninyo. Kaya ayun, dapat may maparusahan, dapat matigil na yung ganong klase ng pang-aabuso. Yun po yung isa din sa mga gusto nating mangyari dito kung bakit natin binabahagi yung mga story ng ganito kalalalim ng ating mga kababayan. So ayun, meron din tayong mga tips, of course. Pupunta tayo sa medyo light naman na part ng ating programa. Kung gusto nyo po ulit, no, na mapakinggan yung story ni Mika, balikan nyo lang po yung ating Facebook Live ngayong pong araw na to. Pagkatapos nating mag-ed, mamaya na lang. Okay? So this time, ay pupuntahan naman natin ang ilan sa mga mas makakatulong pa po, no, para mas lumiwanag ang ating araw ng Sabado. Narito na ang mga simpleng gabay para sa mas maayos, mas masaya, at mas makabuluhang buhay. This is Life Tips. Life Tips. Yon, life tips tayo mga kapatid, mga friends. Pero bago po natin puntahan ang ating life tips, ay gusto ko munang good morning si yung nag-voice over nun. Winner kayo dyan sa pag-voice over naman ng ating dati ring OJT, si Jazz. O, diba? Ganda ng ni Jazz, no? Ang sarap sa, pakiramdam. At saka pag naririnig mo yung boses ni Jazz talaga. Good morning kay Jazz. Hi to you, Jazz. Sana okay ka sa iyong, ngayon? Kinaroroonan ngayon, Jazz. Andito si Angge At saka si Tere. Shout out sa iba pa nating mga dating OJT.
Okay, pag-usapan natin, ano yung mga bagay-bagay. Tatlo lang to ha, para ma-short lang yung ating usapan. Mga tatlong bagay na pwede mong gawin para mas madali mong mabawi ang iyong sarili sa pagkakalugmok. Let's say, for example, nagkaroon ka ng matinding pagsubok sa buhay mo. Paano ka makakabangon? Ito yung mga ilan lang sa mga pwede pong gawin. No? So, number 1, syempre, gumawa tayo daw ng mga bagay na magpapalakas. Yan. Magpapalakas sa atin kung sino tayo. 'Di ba? Hindi kung ano yung nangyari sa atin. Paano natin to gagawin? Kasi 'di ba minsan kapag paulit-ulit po tayo na nasasaktan, pakiramdam natin 'di ba na yun na yung pagkakakilanlan natin. Ano to ha? Pero mali to ha, maling paniniwala ito. Kaya gusto natin yun na i-correct, no? So ang gagawin natin ay subukan daw po natin na ipaalala sa sarili natin kung sino ba talaga tayo bago dumating yung lahat ng mga pangyayari na yun sa buhay natin. Halimbawa, 'di ba? Mahilig kang magsulat, mahilig kang mag-drawing, mahilig kang magluto. Ano yung mga paborito mong gawin before, no? Hindi po ito para lang mawala kaagad yung sakit, kundi para unti-unti na ma-redeem ulit yung iyong sarili. Pero syempre, hindi tayo nagmamadali, guys, ha? No? Wag naman natin tong gawin agad-agad. Kasi ang gusto muna natin is matulungan muna yung sarili natin na maghilo muna tayo. Of course, yung process, kailangan nating umiyak, kailangan nating ilabas yan. Gawin muna natin yung mga process na yon. But at the end of the day, sabihin natin sa sarili natin na kaya natin to. At ano ba yung mga paraan para makayanan natin to? Ito na nga yung mga sinasabi natin doon, 'di ba? So unti-unti ibalik mo sa sarili mo yung mga bagay na nakalimutan mo, 'di ba? So ayan, pwede daw po 'yon. Number 2. Nga, kaya pala naalala ko kasi mahilig siya talaga magsulat dati pa. Tapos nung naramdaman niya na parang ready na ako, pwede ko na tong ikwento, nakapagsulat na siya, 'di ba? Hindi niya lang tinulungan lang natin siya na mabuo yung story niya. Pero, 'di ba? Nandoon na siya, nasa healing process na siya. Kaya niya na 'di ba? Kaya niya nang ikwento. So ayun, sana yung tapang sana mas makuha natin yung courage na 'yon ng hindi sobrang tagal, like ilang taon, kasi napakahirap noon kung taon mo siyang pinaprocess na mag-isa ka lang. Kasi pwede naman pala na mas magaan siya, 'di ba? By sharing it to someone na mapagkakatiwalaan, especially sa mga professionals. Kasi pwede naman talaga yun, friend. Alright? So, yan. Mahirap yun sa kanya ha, yung kay Mika. Balikan ko lang yung kay Mika kasi 3 lalaki na inisip niya na magpoprotekta sa kanya, yun pa yung sumira ng kanyang tiwala. No, napakahirap nun para ibalik ulit yung tiwala na yon sa ibang tao. So, paano niya gagawin, diba? Kaya nga, yun yung sinasabi ko, no? Kailangan mo munang i-redeem yung iyong sarili, kapatid. Alright? Siyempre, kapag ka daw may pumasok na masamang alaala, no? Ito na yung napakasakit eh. Wag nating hayaan na yun lang yung last na picture sa isip natin. 'Di ba? Dapat hindi niya kontrolin yon. Dapat hindi yung pagbabalik ng alaala na yun yung kukontrol sa isip natin. Pero syempre, halimbawa daw, no, kapag ka bigla mong naalala yung taong nanakit sa'yo habang nasa trabaho ka, 'di ba? Mag-stop ka muna, huminto ka muna. If you need time para i-process yan, i-process mo muna siya. 'Di ba? Huminga ka muna. Tapos daw nun, mag-isip ka ng mga tao na nagmamahal sa'yo. Yung kaibigan mo, yung nanay mo, kahit sinong mga kamag-anak mo, kung may anak ka, may anak ka. Yan, may asawa, kung sino man yung ibang tao na kapag ka nakikita ka, yan. Kumbaga, gumaganda yung araw nila kapag ka sa loob ng 1 taon, kasi sobrang mabigat din yun para sa atin. One step at a time. Halimbawa, ano yung gagawin mo this week? Pwede ngayong week lang na to. O kaya sa pagising mo, kahit sa 1 araw lang, 'di ba? Sa Sabado, ano gagawin mo, 'di ba? Para gumanda yung araw mo. Try to lumabas kasama yung mga kaibigan mo, mag-nature trip kayo, 'di ba?
kahit wag na muna yung ano gagawin ko sa buong isang taon. Wag na muna ganon, no? Kasi baka mahirapan ka. Kahit ngayon lang muna kung ano yung hinaharap mo ngayong araw na to or para bukas, ano yung gusto mong gawin. Gumawa ka ng isang bagay na makakapagpaganda ng iyong mood, makakapagpasaya sa'yo, 'di ba? Pwede kang pumunta sa simbahan. Alam mo, isa to sa mga gusto kong i-share din talaga, no? Nung dumadaan din ako sa darkest part of my life, yun na yung kino-consider ko po na pinaka mahirap na part ng buhay ko nung last quarter of 2025 hanggang sa first quarter na ang 2026. Yun talaga yung darkest moment ng buhay ko na parang feeling ko pinagsukloban ako ng langit at lupa, no? Sa dami ng mga problema na nagsabay-sabay at nagsunod-sunod siya. Pero, alam mo, sa totoo lang, isa din po to sa mga gusto kong sabihin. Pero magkakaiba tayo ng level, ha. I'm not saying na, syempre, madali lang sabihin sa'yo kasi yan yung pinagdaanan mo. Magkakaiba nga po tayo. Pero kung meron kung meron man akong gustong i-share kung paano ko nalampasan yung problema ko before na halos, alam nyo na, mag-give up na rin tayo, is nung lumapit ako kay Lord talaga. No? Nung hininga mo talaga lahat yon at sinurrender mo talaga lahat sa Kanya. No? Gusto ko nga pumunta ng church kaya lang hindi ako makapunta ng church kasi syempre yung nangyari na sa akin. No? Pero nung mga time din na yon, nag-question din talaga ako kay Lord. Pero mali pala na questionin natin siya. Instead na kinu-question natin siya, dapat pala ihinga natin sa Kanya lahat. No? Iiyak mo pala talaga lahat sa Kanya. Kasi after nun, maliliwanagan ka talaga, no? Mabibigyan ka talaga ng kasagutan. Subukan mo 'yon, kapatid, no? Maliban dun sa mga tao na sinabi ko sa'yo na lalapitan mo, mga professionals na hihingahan mo, mga pinagkakatiwalaang tao na pagkukwentuhan mo, mahalaga din talaga na sabihin mo kay Lord yung mga nararamdaman mo na yan, no? And magugulat ka na lang, no? Kasi biglang isang araw may mga gagamitin siyang mga tao para matulungan ka nila. So ayun. Anyways, madami pa, no? Basta lagi nating tatandaan sa lahat ng may mga pinagdadaan ng matindi po, hindi natin kailangan ayusin yung buhay natin ngayong araw na to. Hindi siya mabilisan, 'di ba? In just a snap, tapos na ang lahat. Hindi naman po ganon. Kahit yung mga maliliit na steps lang para sa pagpapatuloy natin. Yung kumain lang tayo dahil kailangan ng katawan nating kumain. 'Di ba? Yung may makausap lang tayo kasi kailangan nating makausap para makasurvive tayo ngayong araw na to. Gawin mo yun. Tulungan mo yung sarili mo. Okay? Isang tawag sa kaibigan, isang tawag sa nanay, sa professional kung kanino man po yan. Isang tasang kape, kahit na 2 tasa pa yan. O, kung ano yung kailangan mo, pahinga, magpahinga ka, okay? Dahil syempre, yung paghilom natin, no, yung pag-recover natin, hindi naman talaga siya nangyayari ng isang iglap lang. Nangyayari siya ng unti-unti, no? At kailangan ng tulong ng ibang tao dyan. May mga ready talagang tumulong. Akala lang natin wala, pero meron. Alright, Samson, good morning! Hi to you! Ay, nawalan daw tayo ng signal. Pero, ox na rin. Ay, salamat kay Tobs. Thank you, Tobs, ha? Shoutout nga pala kay Tobs. Kasama natin siya sa control sa radyo natin 101.7. Siyempre, hi kay Samson. Good morning, Ate Cans. Watching daw siya from Tanawan, Batangas. Wow, ang layo. Good morning to you. Ano yun? Bigla sorry. Ano pa? Iinom muna ako, ha? Alam niyo yung pinipigil nyo talaga? Pero hindi nyo mapigil. Kasi uso talaga ngayon ang ubo at sipon at marami pang mga uso dyan sa paligid natin. Magpagaling ang mga dapat magpagaling. Hindi lang yung sakit na emotional, mental, syempre, yung physical na sakit natin, sobrang daming may sakit ngayon, okay? Sakit na alalamunan ko eh. Ang hirap pagtrabaho. Uy, si Madam Maida nandito. Madam Maids, good morning to you. Hi, Madam Maids. Good morning. Nasa Australia to. Dami pala mga nanonood sa atin. Siyempre kay Kuya Ogie Moralia. Kuya Ogs, thank you so much. Salamat sa'yo, Kuya Ogie, ha. Pupuntahan ko rin kasi may mga iba pala tayong mga friends na dun sa mga sinishare natin, dun sila nakatutok. Minsan hindi natin nababasa yung kanilang mga comments. Kay Ge, ayan, good morning, Ge. Hi to you, my cousin.
pinsan natin daw na maganda. Yan. Hello. Sabi ni Lalay, tumaba ka. Oo nga. Syempre parang hindi tayo tataba. Wala naman tayong ginawa kundi kumain ng kumain. Kaya good morning kay Lalay. Kay Ma'am Maritoni. Syempre kay Kitty. Good morning to you, Bax. I'm happy for both of you. Go. Kay Kuya Erwin Peñaflor, binabati natin si Kuya Erwin. Salamat, Kuys. Palaging nandyan. No? At syempre, binabati rin natin si Roshir. Hala, si Rosh! Good morning, ma'am! At kay Sir Tobbs, si Rosh parang last year. Tama ba? Last year, 2025 graduate ng Development Communication din. Dati rin nating OJT si Rosh. Hi, Rosh! Saan ka na ngayon, Rosh? Saan ka nakatutok, Rosh? Good morning to you, ha? Ren, pabati naman si Tatay. Ayan, birthday niya ngayon. OMG! Ang dami nating mga friends na may mga birthday ngayon. Hindi natin dapat palampasin yung mga nagsiselebrate ng birthday. Okay, huwag kayong mag-alala. Kasi babatiin po natin kayo ng happy birthday. Nasaan na ba yung mga may birthday dito? Teka lang, hanapin natin. Ang alam ko may birthday song na ako eh. Meron na ako na-ready kasi meron po tayong mga kapamilya na nagsiselebrate na kadalang birthday ngayon pong araw na to. Ay, ang lakas! Power! Happy birthday to you. Ayan, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Power up natin ang pagbati ng happy birthday para sa lahat po ng mga friends natin na nagsiselebrate ng birthday. Siyempre si Tito Sito. Tito, that's for you. Happy birthday, Tito. At happy pala may birthday, no, ng August 1. Uy, by the way, August 1 na ha. Malapit na rin yung birthday ko. Ano kaya mangyayari sa birthday ko? Mag-advance. Pasalamat na ako kay Bal. Thank you kay Bal kasi bibigyan niya daw ako ng kambing. Kaya humanda kayo. Sabi niya, may kambing ka sa akin. Happy birthday, Tito Sito. Siyempre, ang aking pamangkin, birthday niya ngayong araw si Ayesha Rain Dais Regalado. Si Ayesha ay nasa Taiwan ngayon. Hinaharap ang kanyang sariling birthday. Pero syempre kasama niya rin yung mga ka-church niya. Kaya happy birthday na. Enjoy your day. Kasama ang iyong mga kaibigan dyan sa Taiwan. Doon pa siya nag-aaral. Happy birthday. At maliban kay Ayesha rin, kay Tito Sito, birthday din ni Avi, ang swimmer, no, ng Occidental Mindoro. Ha? Birthday niya, diba? Okay. Happy birthday, Abby! Peñalosa. Yan. Abby, baby. Happy birthday to you. Ganda rin siya. Happy birthday. Happy birthday. Sino pa may mga birthday? Uy, shout out nyo na sila dyan. Oh, malapit na matapos ang program natin. Kaya happy birthday sa inyo pong tanan. Sana lahat ng mga wish nyo ay i-grant ni Lord. Kung ano pa yung mga desires ng inyong mga heart. No? At sana mas maging closer pa kayo kay Lord. Yung puso ninyo. Relationship ninyo kay Lord. Yan. Spiritual blessings. Oy, wait lang. Sana sumain yung lahat yan. Okay? Oh, humahabol! Good morning! Ayan, ang ating isa din sa mga voice-over artist natin. Siyempre, DJ din natin dati yan. Si LJ, no? Isa sa mga pinakamagaling natin na gumaganap palagi sa mga, natin dito, mga radio drama natin dito, nung panahon na nandito pa sila. Kasi nung mga unang parts po ng, ng programa natin na That Is Love ay, dadrama pa kami, no? So sila, ang gagaling ng mga bata na to. Mga kasi sila mga artista. Yan. So si LJ ang isa sa mga yon. LJ, good morning to you. Miss ko na din ikaw. Miss ko na kayong lahat. Hindi na rin ako nakakapunta ng RN. Pare-parehas tayo, no? Kasi nandito lang ako sa loob ng aming kwarto. Dito lang muna tayo nakakapag-programa dahil hindi pa natin kayang umakyat, no? Pag kaya na nating umakyat, edi ayun na. Okay. Sariling zoom in and zoom out yung aking Natutulak kasi ng paa ko. Alright, August 1, 2026. Happy birthday, Ma'am Esmeralda Bakungan. Happy birthday, Ma'am Esme. Birthday niya today. Mapayawan Elementary School. Wow, ang dami naman may birthday ng August 1. Hala, nakakatuwa, no? Pag August talaga, dumadami yung may mga birthdays. Kaya yun, alam natin talaga na marami mga
ano eh, kagaya ko, August din ako. Pero alam ko talaga na laging walang handa pag August. Paano yung mga August, ito yung mga simula talaga ng ano, paghirap no? Anyways, Sir Jerome, hello to you. Salamat Sir Jerome sa pag-share na birthday pala ni Ma'am Esme ngayon. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Baka maki-birthday ka pa, girl. Happy birthday po sa inyong lahat. Okay. Meron pa ba? Papaalam na ako. Pero syempre, gusto ko muna ulit na mag-invite sa mga friends natin, no? Kung gusto nyo po na ibahagi yung mga story ng buhay ninyo, malalim ba yan, mababaw, masaya, malungkot, kahit anong klaseng istorya ng buhay. Ito po yung, ito po yung avenue para ibahagi ninyo yung mga story ninyo na gusto nyo pong marinig ng ibang tao. Hindi nyo man po masabi yan, no? Kahit naman di natin banggitin yung totoo nyo pong pangalan, walang problema. May iba lang na gusto nilang sabihin yung, yung totoong mga pangalan. Okay lang din naman, di ba? Wala namang problema po yun. As long as di tayo makakasira ng buhay ng ibang tao. Pero yun nga, no? Maganda rin na naibabahagi po natin yung mga story natin. Dahil for sure, may mga aral tayong makukuha dyan. Siyempre, bibigyan din natin yan ng mga paraan para makuha natin ng inspirasyon, no? So, syempre, para mas marami pa tayong mapag-usapan, pwede po yan, mag-send lang kayo ng inyo pong mga storya ng buhay sa atin pong email, rnsj101.7@gmail.com, o kaya naman, pwede kayong mag-send dito po sa aming Facebook page, no? Paki-like and paki-follow na rin po, and paki-share na rin ang ating mga videos dito. Pwede po yan. Again, we are hiring para sa mga interested po na maging part ng radyo natin, 101.7. Pwede po kayong mag-apply para dun po sa mga nag-apply na hindi pa nakakapag-send ng kanilang mga audio materials, no? I think we'll have this week para sa last, submission. Pag hindi po nakapagpasa, I think we will move forward na dun sa next part ng ating pong selection, no? So, sa mga nag-apply at hindi pa nakapagpadala, hanggang this week na lang po yung pagpapadala ng inyong audio materials. Okay? Para sa gusto pang humabol, yes, pwede po. Mag-send lang kayo ng resume along with your 2-minute sample video na, kahit audio pala, audio or video na nagdi-DJ po kayo. Parang ganito sa ginagawa natin. Tapos, isend nyo lang po yan sa ating email na binanggit ko at babanggitin ko ulit, rnsj101.7@gmail.com. Yun po. Alright? So, mag-send lang kayo kahit anong gender, tinatanggap po natin. Okay? So, pwede po yan. Meron lang tayong preference, no? Sana taga San Jose, along bayan lang para mas madali, no? Mas malapit lang. Kasi mahirap kapag sobrang layo, no? Baka mas maging inconvenience sa lahat. So, kung taga bayan ka, mas goods, no? Pero kung gusto mo pa rin kahit sa taga saang lugar ka, okay din naman, wala namang problema. Baka mapapag-usapan naman natin yun. Pero mas preferred po natin yung mga taga San Jose. Okay! Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga sumama sa atin. Maraming salamat din kay Tobs sa walang sawang pag-a-assist sa atin. Kahit nasa labas po ako ng radyo natin, nandyan pa rin siya, tinutulungan tayo, i-assist tayo sa loob po ng atin pong himpilan. Okay? So, by next week, Monday to Friday, 9:30 to 10 a.m. Candy Talks po, abangan nyo. Siyempre, every Wednesday, bumalik na rin ang ating programang Ikaw at ang Agri. Kasama po ang mga taga Department of Agriculture, ang mga taga MAU o Municipal Agriculture Office ng Bayan ng San Jose. Si Sir Arjep, no? Siyempre, binabati natin ang ating paring Arjep. Binabati rin natin si Ma'am Ninya at siyempre si Sir Miko. Yan. Welcome back po sa inyo. Mapapanood nyo na po sila at mapapakinggan every Wednesday. No? Doon kayo maghahanap ng mga updates para po sa ating Municipal Agriculture Office, yung mga programa ng DA. Doon po nila yan sasabihin. Kaya, go! Pwede kayong tumutok dyan. Alright? Thank you again, everyone. Siyempre, binabati natin si Justiny Antonio. Good morning, Justiny. Salamat nakahabol ang iyong greetings. Okay? Papaalam na po ako. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po tayo sa maghapon. God bless and happy weekend. Happy August! Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa programang puno ng pagmamahal at inspirasyon. Naway may baon kayong aral at lakas ng loob upang mas patatagin ang inyong sarili, pamilya at relasyon. Ito ang That is Love. Mapakikinggan tuwing Sabado,
alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 101.7 Radyo Natin San Jose, your friend, your radio. Ito ang programang hatid ni Vice Governor Diana Abigo Tayat. Hanggang sa muli, tandaan, ang tunay na serbisyo ay nagsisimula sa puso at ang puso ng komunidad ay pagmamahal. That is love.